Ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa aking noo ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabagang katotohanang unti-unti nang tumutupok sa aming pagsasama. Sabi nila ang apoy ay nagbibigay ng liwanag, ngunit sa gabing ito sa Laguna, ang apoy ang nagpakita sa akin ng pinakamadilim na bahagi ng pagkatao ng asawa ko. Ang nahinangaan ng lahat ay walang iniwan, kundi ang abo ng kanyang mga pangako. Akala niya ay matatapos ang lahat sa silid na ito, ngunit hindi niya alam na ang bawat hininga ko sa gitna ng usok ay isang panata ng kanyang pagbagsak. Ngayon habang pinapanood ko ang kanyang paglayo, isa lang ang sigurado, hindi ako ang magiging biktima sa kwentong ito. Ako ang magiging huling apoy na hindi niyo kayang patayin. Ang makapal at itim na usok ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto ng aking dressing room, tila isang madilim na aninong nagnanais na kuhanin ang aking huling hininga. Sa labas ang masayang tugtugan ng fiesta ay napalitan ng mga sigaw ng takot at ang malakas na tunog ng mga kagamitang nabubuwag dahil sa tindi ng init. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang boses ng lalaking dapat ay aking sandigan ang bumasag sa aking pag-asa. Isabelita, kumapit ka sa akin. Huwag kang bibitiw, ilalabas kita rito. Isipin mo ang kaligtasan mo, huwag mo nang alalahanin ng iba. Si Aurelio, ang aking asawa, ang matapang na fire chief na tinitingala ng buong bayan bilang isang bayani. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang pagkabayani ay nakalaan lamang sa babaeng palaging nagpapanggap na biktima. Naririnig ko ang pagtakbo ng kanyang mga sapatos sa labas ng aking pinto. Mabibilis na hakbang na palayo sa akin patungo sa kabilang wing kung saan naroon ang kanyang lihim na sinta. Wala akong inaksayang luha. Sa loob ng 11 taon ko bilang isang fire insurance investigator, natutunan ko na ang emosyon ay kasing talim ng apoy, maaari ka nitong ubusin kung hindi mo ito makokontrol. Sa halip na sumigaw sa galit, marahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa ibabaw ng mesa at pinindot ang record button. Hahayaan kong ang bawat kataga ng kanyang pagtataksil at ang bawat kaluskos ng nagbabagang kisame ang magsilbing saksi sa gabing ito. Naramdaman ko ang mabilis na pag-vibrate ng aking telepono sa aking palad. Isang mensahe mula kay Doña Socorro, ang aking biyanan ang lumitaw sa screen. Winnie, alam kong may sunog dyan. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng eksena na makakasira sa imahe ni Aurelio. Kung makita ka ng mga reporter, sabihin mo na ikaw ang nagkamali sa pag-aayos ng mga kandila. Isang Navarro si Aurelio, kailangan niyang manatiling malinis sa mata ng publiko. Huwag kang maging pabigat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng init ng paligid. Ang pagmamano ko sa kanya noong nakaraang gabi ay tila naging isang malayong alaala ng isang babaeng sumusunod sa tradisyon. Ngunit ang babaeng iyon ay kasabay na naglalaho ng usok na pilit pumapasok sa aking lalamunan. Muli kong narinig ang boses sa labas. Sa pagkakataong ito ay mula sa isa sa mga staff ng resort. Chief Aurelio, ang asawa niyo po. Sabi ng mga tauhan ko. Pumasok siya sa dressing room bago sumiklab ang apoy. Kailangan nating balikan. Wala na siyang oras. Mas kailangan ako ni Isabelita rito. Nahihirapan siyang huminga. Iligtas niyo na lang ang sarili niyo. Ang sagot ni Aurelio na may kasamang tunog ng pagkabahala na hinding-hindi ko narinig para sa akin. Marahan kong inayos ang aking sarili. Hinubad ko ang aking wedding ring at itinago ito sa isang maliit na bulsa sa aking damit kasama ang aking recorder. Bilang isang eksperto sa apoy, alam ko ang bawat galaw ng mga dila nito. Alam ko na ang dressing room na ito ay may nakatagong fire exit sa likod ng malaking cabinet, isang detalyeng sadyang kinalimutan ng asawa ko dahil sa tindi ng kanyang pagmamadaling iligtas ang kanyang kabit. Kumuha ako ng basang tela, itinakip ito sa aking ilong at gumapang sa mababang bahagi ng sahig, kung saan mas malinis ang hangin. Ang bawat kilos ko ay kalkulado, bawat hakbang ay puno ng layunin. Hindi ako mamamatay sa gabing ito, hindi ako magiging isa sa mga estatistikang itatago nila sa ilalim ng kanilang mga medalya. Nang marating ko ang fire exit, isang huling mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Aurelio habang buhat-buhat si Isabelita sa labas ng resort. Ang babae ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang leeg, habang ang asawa ko ay nakatingin sa kanya ng may labis na pag-aalala. Ang text ay maikli, "Heroes always choose the heart, Winnie. Rest in peace."
Itinago ko ang telepono at itinulak ang pinto ng exit. Ang sariwang hangin ng gabi sa Laguna ay humalik sa aking mukha, ngunit hindi ito nagbigay ng ginhawa. Nagbigay ito ng katinuan. Ang apoy sa likod ko ay patuloy na nagngangalit, ngunit ang apoy sa loob ng aking dibdib ay mas matindi. Sa malayo nakita ko ang mga pulang ilaw ng mga truck ng bumbero na papatingin sa resort. Nakita ko rin si Aurelio sa harap ng mga kamera nagpapanggap na pagod at sugatan habang pilit na inilalayo ang atensyon ng lahat sa silid na iniwan niya. Isang hakbang pa, Winifreda. Isang hakbang pa patungo sa iyong kalayaan at 10 hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Naglakad ako patungo sa kakahuyan malayo sa mga mata ng mga tao, hawak ang ebidensyang magpapabagsak sa pamilya Navarro. Ngunit bago pa man ako makalayo, isang anino ang humarang sa aking daan. Isang lalaking may hawak na flashlight, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagdududa. Ang bawat hakbang ko palayo sa nagbabagang resort ay tila pag-iwan sa isang piraso ng aking lumang pagkatao sa gitna ng mga abo. Ang lalaking humarang sa aking daan ay si Attorney Santino, ang tanyag na abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso ng korporasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga lihim na hindi kayang itago ng usok. Hindi ako nagpakita ng takot. Inayos ko ang aking gusot na buhok, ang bawat galaw ko ay kalkulado at walang bahid ng emosyon, habang ang tunog ng papalapit na mga sirena ay tila isang maugong na babala sa mga taong nagakalang tapos na ako. Wala akong ginagawa rito kundi ang iligtas ang sarili ko, attorney. Ang sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging gabi sa Laguna. Kung nagtataka ka kung bakit hindi ako mukhang nasunugan, siguro ay dahil mas matalino ako sa mga taong nag-akalang lalamunin ako ng apoy na ito. Hindi na siya nakasagot pa dahil mabilis na akong lumakad patungo sa medical tent kung saan nagtitipon ang mga biktima. Mula sa malayo, natanaw ko si Aurelio. Nakatayo siya sa gitna ng mga reporter. Ang kanyang tuxedo ay sadyang nilagyan ng uling upang magmukhang galing sa isang matapang na pagsagip. Nakayakap sa kanya si Isabelita, na kunwari ay nanginginig pa rin sa takot. Nang makita ako ni Doña Socorro, ang aking biyenan, sa halip na yakap ng pasasalamat, ay isang matalim na titig ang sumalubong sa akin. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling rosaryo, na tila ba ito ang sandata niya laban sa katotohanan. Winnie, sa wakas, at nagpakita ka rin, saan ka ba nanggaling na babae ka? Pinagmukha mong pabaya ang asawa mo sa harap ng maraming tao dahil hindi ka niya agad nahanap. Ang pabulong niyang bulyaw sapat na para kaming dalawa lamang ang makarinig sa gitna ng ingay ng paligid. Nasa loob ako ng dressing room na iniwan ng anak niyo, mother. Ang sagot ko nang hindi kumukurap. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Naririnig mo ba ang bulungan ng mga bisita? Sinasabi nilang baka raw may kapabayaan sa seguridad ng resort na ito, na pag-aari ng mga Roxas, isang Navarro si Aurelio. Hindi siya pwedeng madamay sa iskandalo ni Isabelita. Hinila niya ang aking braso patungo sa harap ng mga bisitang opisyal at mga kamag-anak. Luhod, magmano ka sa akin ngayon din at humingi ka ng paumanhin sa harap nila. Sabihin mo na naging pabaya ka at nakaiwan ka ng nakasinding kandila sa loob. Sabihin mo na iniligtas ka ni Aurelio, pero dahil sa taranta mo ay nagkahiwalay kayo. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking mga kamay na may bahagyang paso, ngunit mas masakit ang tindi ng kawalang katarungan na ipinupukol sa akin. Ang pagmamano ay isang tradisyon ng paggalang, ngunit sa kamay ni Doña Socorro, ito ay naging isang ritual ng pagpapasakop. Marahan akong lumuhod, ang puting tela ng aking damit ay nadumihan ng putik at abo sa sahig. Nang idampi ko ang kanyang malamig na kamay sa aking noo, tanging ang tunog ng aking sariling paghinga ang nagsisilbing musika ng aking pagtitimpe. Pasensya na po, mother. Pasensya na sa inyong lahat kung naging abala ang aking pagkakaligtas. Ang wika ko sa isang boses na walang panginginig. Lumapit si Aurelio, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Winnie, thank God you're safe. Next time, listen to me, okay? Huwag kang basta-basta tumatakbo sa kung saan-saan. Inuna ko lang si Isabelita dahil nahimatay siya, akala ko ay nakalabas ka na. Tinitigan ko si Aurelio. Ang bawat salita niya ay gaslighting sa pinakamataas na antas. Ang hero complex niya ay tila isang makapal na maskara na unti-unti ko nang tinitibag sa loob ng aking isipan. I understand, Aurelio.
Ang hero ay palaging inuuna ang mas nangangailangan, hindi ba't ang sagot ko nang may kasamang tipid ng ngiti. Huwag kang mag-alala, mother. Gagawin ko ang gusto nyo. I'll take the blame for now. After all, a Navarro's reputation is worth more than a galang's life, right? Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Doña Socorro. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabilisan ng aking pagsuko. Ngunit ang hindi nila alam, bawat segundo ng aking pagluhod ay katumbas ng 10 hakbang ko patungo sa kanilang pagkawasak. Habang nakayuko ako, naramdaman ko ang bigat ng recorder sa aking bulsa. Nandoon ang lahat ng ebidensya ng kanyang pag-iwan sa akin. Mabuti naman at natauhan ka, ang huling hirit ni Socorro bago humarap sa mga reporter upang magbigay ng pahayag tungkol sa kabayanihan ng kanyang anak. Tumayo ako mula sa aking pagkakaluhod. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Isabelita na nakatingin sa akin, may hawak na isang maliit na folder na may logo ng isang insurance company. Ang kaba sa kanyang mga mata ay hindi nakaligtas sa akin. Bilang isang investigator, alam ko ang mukha ng isang taong may itinatago. "Winnie, are you okay?" Kang tanong ni Attorney Santino na biglang lumitaw sa tabi ko. Inabutan niya ako ng isang bote ng tubig. "I'm more than okay, attorney," yung bulong ko habang pinagmamasdan si Aurelio na tumatanggap ng papuri. "May tanong lang ako. Magkano ang insurance coverage ng resort na ito kung sakaling mapatunayang accidental ang sunog?" Napatitig sa akin si Santino, ang kanyang mga mata ay naningkit. "Bakit mo itinatanong?" "Dahil ang apoy ay hindi lang nagbibigay ng init, attorney. Nagbibigay din ito ng pera sa mga taong marunong maglaro ng mitsa." Biglang tumunog ang malakas na pagsabog mula sa kabilang bahagi ng resort, ang bodega ng mga chemical na malapit sa tinutuluyan ni Isabelita. Ang lahat ay muling nagkagulo, ngunit nanatili akong nakatayo nakatingin sa naglalagablab na gusali habang ang asawa ko ay muling tumatakbo patungo sa pang-anib, hindi upang magligtas, kundi upang kumpirmahin kung natupok na ang mga ebidensyang kinatatakutan niya. Ang bawat usok na lumalabas sa nagbabagang bodega ay tila mga aninong nagsasayaw sa harap ng aking mga mata. Bawat isa ay may dalang kwento ng kasakiman. Sabi nila ang apoy ay walang pinipili, ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may isang kamay na sadyang nagmamanipula sa mitsa. Hindi ako isang asawang nagluluksa. Ako ay isang investigator na kasalukuyang binabasa ang bawat galaw ng apoy. Ang asawa kong si Aurelio ay abala sa pagpapanggap na bayani sa harap ng mga kamera, ngunit hindi niya alam na habang tinititigan ko ang kanyang likuran, unti-unti ko nang nabubuo ang puzzle ng kanyang kataksilan. Akala nila ay abo na ang aking katinuan, pero ang totoo, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na init. Ang nakatutulig na dagundong mula sa bodega ng chemical ay nagdulot ng panibagong bugso ng takot sa mga bisita, ngunit nanatili akong nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Hinalughog ng aking pang-amoy ang hangin, hindi lang ito amoy ng nasunog na kahoy. May halong sulfur at isang particular na accelerant na madalas gamitin sa mga arson cases na hinawakan ko noon. Sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ko si Aurelio na mabilis na lumabas mula sa likod ng bodega. May hawak siyang isang maliit na lalagyan na sadyang itinago niya sa ilalim ng kanyang jacket bago lumapit sa mga bumbero. "Chief, safe na po ba ang area?" Ang sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan. "Focus on the perimeter. Huwag hayaang kumalat ang apoy sa main building." Ang utos ni Aurelio, ang boses niya ay puno ng pekeng autoridad. Naglakad ako patungo sa medical tent kung saan nakahiga si Isabelita. Suot niya ang isang puting kumot, ang kanyang mukha ay sadyang nilagyan ng kaunting uling upang magmukhang biktima, habang hawak niya ang isang baso ng tubig na nanginginig. Sa tabi niya ay ang folder na nakita ko kanina. "Winnie, I'm so sorry." Ang pabulong niyang wika nang mapansin ang aking paglapit. Ang kanyang boses ay tila isang huni ng ibong nasugatan, ang perpektong akto ng isang pa-victim. Hindi ko sinasadyang maabala si Aurelio. I was just so scared. "Don't be sorry, Isabelita," ang sagot ko, habang dahan-dahang umuupo sa tapat niya. Inabot ko ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang lamig nito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong kakatapos lang gumawa ng krimen. "Magpahinga ka lang. Malaki ang makukuha mong insurance money sa resort na ito, hindi ba siguradong sapat iyon para pawiin ang takot mo?" Napatigil siya sa pag-inom. Ang kislap ng gulat sa kanyang mga mata ay sadyang hindi niya naitago. "What do you mean insurance? Wala akong iniisip na ganyan ngayon."
Really kasi ang folder na hawak mo kanina ay may selyo ng Roxas Holdings at ang policy number ng resort na ito. Bilang isang fire insurance investigator, kabisado ko ang bawat format ng mga dokumentong iyan. Ang wika ko nang may kasamang malamig na titig. Napakagaling ng timing ng sunog, Isabelita. Halos 2 linggo bago ang expiration ng policy mo. Winnie, stop it, pinagbibintangan mo ba ako? Ang tili niya sapat na para lumingon ang ilang tao sa paligid. Eksakto namang pumasok si Aurelio sa tent, ang kanyang mukha ay puno ng galit nang makita akong katapat ang kanyang kabit. Mabilis siyang humarang sa gitna namin, tila isang asong nagbabantay sa kanyang teritoryo. Winnie, what's going on here? Isabelita is traumatized at ikaw ay nanggugulo pa, ang asik ni Aurelio. Umuwi ka na sa bahay, si mama na ang bahalang mag-asikaso sa iyo. Huwag mong sirain ang gabi ko. Sinisira ko ang gabi mo, Aurelio, o natatakot ka na baka masira ko ang career mo. Tumayo ako at inayos ang aking sarili. Ang hero ng bayan ay kasalukuyang nagtatago ng isang fuel canister sa likod ng kanyang sasakyan. Gusto mo bang ipatawag ko ang independent forensic team mula sa Manila upang tignan ang bodega? Nakita ko ang paglunok ni Aurelio. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pagod ka lang. Go home, Winnie. That's an order. Hindi mo ako tauhan, Aurelio. At lalong hindi mo na ako pag-aari. Ang huling hirit ko bago ako tumalikod. Habang naglalakad ako palabas ng tent, naramdaman ko ang bawat mata ng pamilya Navarro na nakatitig sa aking likuran. Alam kong ang bawat hakbang ko ay binabantayan na nila. Lumapit ako sa sasakyan ni Aurelio na nakaparada sa dilim. Gamit ang aking flashlight, sinilip ko ang ilalim ng driver's seat. Doon nakita ko ang isang piraso ng papel na bahagyang nasunog. Ito ay isang blueprint ng resort na may mga pulang marka sa mga strategic locations ng gas lines. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinuhanan ng larawan ng ebidensya. Ngunit bago ko pa man maibulsa ang aking telepono, naramdaman ko ang isang mabigat na kamay sa aking balikat. Ang amoy ng mamahaling tabako ay agad kong nakilala. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo, Winifreda. Ang boses ni Doña Socorro ay tila isang bulong mula sa impyerno. Nakatayo siya sa likuran ko, hawak ang kanyang rosaryo, na tila ba ito ay isang panyakal. Ang mga Navarro ay hindi kailanman natatalo. At ang sino mang sumusubok na sumunog sa aming pangalan ay siyang unang matutupok. Tinitigan ko siya ng walang takot. Ang apoy na sinimulan niyo, Mother, ay hindi lang sa resort na ito lalamon. Sisiguraduhin kong pati ang kapilya niyo ay madadamay kapag lumabas ang katotohanan. Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Socorro. Sinampal niya ako ng malakas, ang tunog ng palad niya sa aking pisngi ay umaling-awngaw sa tahimik na parking lot. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, dahan-dahan kong iniharap ang aking mukha sa kanya. May isang mapanuyang ngiti sa aking mga labi. Yan lang ba ang kaya mo, Mother? Mas masakit pa ang init ng apoy na iniwan niyo sa akin sa dressing room kanina, ang bulong ko. Biglang tumunog ang isang radyo mula sa loob ng kotse ni Aurelio. Isang boses ng isang lalaki ang narinig nag-uulat tungkol sa isang natagpuang bangkay sa likod ng bodega ng kemikal. Isang bangkay na hindi dapat nandoon. Ang mukha ni Socorro ay biglang nawalan ng kulay, ang kanyang hawak na rosaryo ay nalaglag sa lupa. Sino ang pinatay niyo ngayon, Mother? Pinapmay? Ang tanong ko habang pinapanood ang kanyang panginginig. Ang bawat pintig ng aking pisngi mula sa sampal ni Doña Socorro ay hindi nagsilbing tanda ng aking pagkatalo, kundi isang hudyat ng aking ganap na paglaya sa kanilang huwad na kinalalagyan. Sabi nila ang galit ay kasing dumi ng uling, pero sa gabing ito, ang galit ko ay kasing linaw ng kristal. Akala ng bumitsong kainghit na ito na mapapaamo niya ako sa isang marahas na haplos, pero ang hindi niya alam, ang boses mula sa radyo tungkol sa natagpuang bangkay ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang mga lihim. Hindi ako luluha. Sa halip, gagamitin ko ang bawat segundo ng kanilang pagkataranta upang simulan ang isang investigasyon na hinding-hindi nila kayang burahin ng kahit anong apoy. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa harap ni Doña Socorro. Ang aking paningin ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ko ang kanyang unti-unting paghina. Ang kanyang kamay na kanina ay nakataas sa ere ay dahan-dahang bumagsak nanginginig habang pilit niyang binibigkas ang pangalan ni Aurelio. Ang balita tungkol sa natagpuang bangkay ay tila isang malakas na hampas na nagpaguho sa kanyang maskara ng kabanalan. Anong bangkay? Baka nagkakamali lang sila ng ulat.
Ang nauutal na wika ni Socorro ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ang katotohanan ay hindi nagkakamali, Mother. Sadyang dumarating lang ito sa oras na hindi niyo inaasahan. Ang sagot ko, ang boses ko ay nananatiling matatag at walang bahid ng awa. Mabuti pa ay asikasuhin niyo na ang anak niyo bago pa siya makagawa ng mas malaking pagkakamali sa harap ng mga pulis. Tinalikuran ko siya at dahan-dahang lumakad patungo sa nasunog na bodega, malayo sa ingay ng mga tao. Alam ko ang bawat sulok ng resort na ito. Bilang isang fire investigator, ang bawat bitak at bawat bakas ng init ay may mensaheng ipinapaabot sa akin. Kinuha ko ang aking maliit na UV flashlight mula sa aking bulsa, ang aking tanging sandata sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang ko sa mainit pa ring lupa ay naglalabas ng tunog ng nadudurog na uling. Sa ilalim ng liwanag ng aking flashlight, nakita ko ang kakaibang kulay ng abo sa gilid ng pader ng bodega. Ito ay may asul na bahid, isang malinaw na senyales ng paggamit ng potassium chlorate, isang chemical na hindi dapat matatagpuan sa isang resort na tulad nito, maliban na lamang kung may sadyang naglagay nito upang pabilisin ang pagsiklab ng apoy. Masyadong mabilis ang pag-init ng area na ito para maging isang aksidente. Ang bulong ko sa aking sarili habang kinukuha ang isang maliit na sample ng abo gamit ang aking tweezers. "You're too professional for a grieving wife, Winnie Navarro." Isang boses ng isang babae ang bumasag sa katahimikan. Nang lumingon ako, nakita ko si Jacinta Belmonte, ang sikat na investigative reporter na nakasandal sa isang puno. Hawak niya ang kanyang recorder at may isang mapanuring tingin na tila ba binabasa ang bawat tibok ng aking isipan. Ang pagluluksa ay para sa mga taong walang alam sa katotohanan, Jacinta. Ang wika ko habang ibinabalik ang sample sa aking bag. Anong kailangan mo kung gusto mo ng interview tungkol sa heroism ng asawa ko? Nagkakamali ka ng taong nilapitan. I don't want a story about a fake hero. I want the real story about the fire, ang sagot ni Jacinta habang lumalapit sa akin. Nakita ko ang ginawa ni Aurelio kanina. Nakita ko kung paano niya tinalikuran ang kwarto mo. I have cameras, Winnie. At meron din akong ebidensya na si Isabelita Roxas ay may malaking utang sa insurance syndicate. Tinitigan ko si Jacinta. Alam ko ang reputasyon niya bilang isang matalas na reporter, ngunit alam ko rin na sa industriyang ito, ang bawat impormasyon ay may katumbas na presyo. Bakit mo sinasabi sa akin ito? What's your angle? I want the exclusive. Tulungan mo akong makuha ang mga dokumento sa loob ng opisina ni Aurelio at sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan sa buong bansa. Ang mungkahi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Huwag mong hayaang matabunan ng abo ang hustisya para sa iyo. Saglit akong napatigil. Ang alok niya ay mapang-akit, ngunit ang bawat cell sa aking katawan ay nagsasabing mag-ingat. Marunong akong magbasa ng apoy at marunong din akong magbasa ng mga tao. May isang kislap sa mga mata ni Jacinta na hindi ko mapagkatiwalaan, tila ba may mas malalim siyang motibo kaysa sa paghahanap lamang ng katotohanan. Gagawin ko ito sa paraan ko, Jacinta. Pero sige, kung gusto mo ng ebidensya, simulan natin sa pag-alam kung sino ang bangkay na natagpuan sa likod ng bodega, ang wika ko. Mabilis kaming naglakad patungo sa likurang bahagi ng bodega kung saan nagtitipon ang mga pulis. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang katawan na natatakpan ng puting tela. Ang kaba sa aking dibdib ay biglang tumindi nang mapansin ko ang isang bagay na nakalabas mula sa tela, isang relo na familiar sa akin. Ito ay ang relo ni Mang Carding, ang matagal ng head ng maintenance ng resort na matalik na kaibigan ng aking ama. Nararamdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa aking ulo. Si Mang Carding ang tanging tao na nakakaalam sa totoong layout ng mga gas lines ng resort na ito. Kung siya ang patay, ibig sabihin ay pinatahimik siya bago pa siya makapagsalita. "Winnie, stop right there!" Ang sigaw ni Aurelio na biglang lumitaw kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "This is a restricted area. Bakit kasama mo ang reporter na ito? Nilalason mo ba ang isipan niya? Nilalason? O sadyang natatakot ka lang na mahanap namin ang canister ng gasolina na itinago mo?" Ang hamon ko habang humahakbang palapit sa kanya. "Bakit patay si Mang Carding, Aurelio? Anong ginawa mo sa kanya?" "It was an accident, na suffocate siya habang sinusubukang patayin ng apoy." Ang asik ni Aurelio, ang kanyang boses ay tumataas sa tindi ng kaba.
Umalis na kayo rito bago ko kayo ipakulong dahil sa pakikialam sa investigasyon. Tumingin ako kay Jacinta na kasalukuyang palihim na kumukuha ng litrato ng reaksyon ni Aurelio. Ngunit sa isang iglap nakita ko ang pagdating ni Isabelita na may dalang isang sobre. Mabilis niyang iniabot ito kay Jacinta at may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng reporter. Ang kaisipan na ang lahat ay isang malaking bitag ay biglang pumasok sa aking isipan. Ang pagtataksil ay hindi lamang nanggagaling sa asawa, kundi pati na rin sa mga taong nag-aalok ng tulong. Attorney Santino was right ang bulong ko sa aking sarili. Ang mga Navarro ay hindi lang marunong sumunog, marunong din silang bumili ng mga tao. Biglang tumunog ang isang malakas na alarma mula sa aking telepono, isang notification mula sa aking cloud storage. May sumusubok na i-delete ang mga files na kinuha ko kanina mula sa sasakyan ni Aurelio. May trader sa loob ng aking network at ang bawat ebidensya ko ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng aking mga mata. Tumingin ako kay Aurelio na ngayon ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. You lose, Winnie. In the end, ang bayani pa rin ang pinaniniwalaan ng lahat. Sa huli habang pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng imperyong itinayo ni Aurelio sa ibabaw ng mga abo, hindi luha ang nasa aking mga mata, kundi ang malamig na katinuan ng isang babaeng nagtagumpay sa sariling laban. Akala ng naiyon ay sapat na ang mga gamot at mga pader ng klinika upang tuluyang patahimikin ang aking boses. Ngunit hindi nila alam sa bawat pagkakataon na ipinikit ko ang aking mga mata sa harap nila, mas lalo kong nakikita ang bawat bitak sa kanilang mga plano. Ngayong gabi ang bawat laso na pilit nilang ipinakain sa akin ay magsisilbing mitya ng kanilang sariling pagkawasak. Malapit na ang oras at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang bumberong makakapagligtas sa kanilang dangal. In malamig na semento ng sahig sa ilalim ng aking mga paa, ay tila isang paalala na ako ay muling nakakulong hindi sa apoy, kundi sa isang pasilidad na sadyang pinili ni Aurelio upang ilibing ang aking katinuan. Ang amoy ng antiseptic at matapang na chemical sa paligid ay humahalo sa amoy ng usok na hindi na yata mawawala sa aking balat. Pinagmasdan ko ang aking asawa sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng peking lungkot habang kausap ang isang doktor na may hawak na makakapal na dokumento. Winnie, kailangan mo itong gawin. You're having a nervous breakdown dahil sa trauma ng sunog. Sabi ng doktor, ang mga hallucinations mo tungkol sa akin at kay Isabelita ay bahagi lang ng iyong condition. We just want to help you. You love. Ang boses ni Aurelio ay umalingaw-ngaw sa speaker ng intercom, puno ng gaslighting na tila ba ang katotohanan ay isang sakit na kailangang gamutin. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakaupo nang tuwid ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita. Tinitigan ko siya nang walang anumang emosyon. Ang bawat salita niya ay tila isang nota sa isang sirang plaka na pilit niyang pinatutugtog upang maniwala ang mundo na ako ay baliw. Ngunit sa ilalim ng aking pagkakatahimik ang aking isipan ay kasalukuyang nag-aanalisa ng bawat anggulo ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Socorro, suot ang kanyang puting damit na tila isang anghel habang may dalang tray na may lamang mga gamot at isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay, ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad na pilit niyang ipinapataw sa akin. Heto na ang gamot mo, Winifreda. Inumin mo ito upang kumalma ang iyong isipan. Huwag mo nang pahirapan si Aurelio. Marami na siyang iniisip sa kawanihan, lalo na't may natagpo ang bangkay sa resort. Ang wika ni Socorro, ang kanyang boses, ay tila isang panyakal na pilit humahapit sa aking leeg. Be a good wife just once. Inumin mo na ito. Inabot ko ang maliit na puting tableta. Pinagmasdan ko ang bawat detalye nito bago ko ito dahan-dahang inilagay sa aking bibig. Uminom ako ng tubig, naramdaman ko ang pagdaloy nito sa aking lalamunan at pagkatapos ay binuksan ko ang aking bibig upang ipakita sa kanya na wala na ang gamot. Ang isang munting ngiti ng kasiyahan ay sumilay sa labi ni Socorro bago siya lumabas at isinara ang pinto nang may malakas na tunog ng kandado. Nang masiguro kung wala na sila, marahan kong iniluwa ang tableta na sadyang itinago ko sa ilalim ng aking dila. Dinurog ko ito sa aking palad. Ang kulay at amoy nito ay agad kong nakilala chlorpromazine, isang malakas na sedative. Akala nila ay magiging sunod-sunuran ako dahil sa mga gamot na ito.
ngunit hindi nila alam na pinalitan ko na ang laman ng mga botelyang nasa bag ni Socorro bago pa man kami umalis ng resort. Ipinikit ko ang aking mga mata at humiga sa kama nagpapanggap na unti-unti nang nawawala sa sarili. Naririnig ko ang kanilang mga bulong sa labas ng pinto, ang bawat salita ay tila isang dokumento ng kanilang sabuatan. Tulog na ba siya? Ang tanong ni Isabelita na biglang sumulpot sa labas. Siguraduhin niyo lang na hindi siya magigising hanggat hindi natin natatapos ang Project Volcan sa bodega sa Manila. Ang insurance claims para sa Laguna ay on process na, pero kailangan natin ng mas malaking pondo bago tayo makaalis ng bansa. Don't worry, Isabelita, she's out. Ang mga medical records na niluto ko ay sapat na para ideklara siyang incompetent sa harap ng korte. Ang lahat ng assets na nakapangalan sa kanya ay mapupunta na sa akin sa susunod na linggo. Ang sagot ni Aurelio, ang boses niya ay puno ng kasakiman. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Project Volcan, ang bodega sa Manila, yun ang kanilang susunod na target. Ang bawat piraso ng kanilang plano ay unti-unti nang nabubuo sa aking isipan. Ang sunog sa Laguna ay pampagana lamang. Ang tunay na krimen ay magaganap sa puso ng lungsod. At ang asawa ko ang siyang magsisilbing mitya nito. Biglang tumunog ang isang radyo. Mula sa labas ang boses ng isang dispatcher mula sa fire department. Chief Navarro, may reported alarm sa North District. Isang industrial warehouse ang kasalukuyang nasusunog. We need you on the site immediately. Heto na ang pagkakataon natin, yung bulong ni Aurelio. Mabantayan mo si Winnie. Siguraduhin mong walang makakapasok na reporter o kahit sino sa kwartong ito. Narinig ko ang kanilang mabilis na pag-alis, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa pasilyo ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking silid. Marahan akong bumangon mula sa kama, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Kinuha ko ang aking maliit na toolkit na itinago ko sa loob ng tahi ng aking una ng mga gamit na sadyang hindi nila nakita dahil sa tindi ng kanilang pagmamataas. Lumapit ako sa bintana ng aking silid. Ang bawat screw at bawat lock ay tila mga puzzle na madali kong nabubuksan. Sa loob ng 10 minuto ang pinto na akala nila ay piitan ko ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang tunog. Lumabas ako sa pasilyo, tinitiyak na ang bawat hakbang ko ay hindi maririnig ng mga nurse na abala sa kanilang mga station. Narating ko ang storage room ng pasilidad kung saan nakaimbak ang aking mga personal na gamit. Doon nahanap ko ang aking bagong cellphone na ibinigay sa akin ni Attorney Santino bago ang gulo. Binuksan ko ang device at mabilis na tiningnan ang aking cloud storage. Nakangiti ako nang makita kong ang mga files na akala ni Aurelio ay na-delete na niya ay kasalukuyang nag-u-upload na muli mula sa aking hidden server. Akala mo ay ikaw lang ang marunong gumamit ng teknolohiya, Aurelio. Ang bulong ko habang pinapanood ang bawat larawan at bawat recording na bumabalik sa aking palad. Isang mensahe mula kay Jacinta Belmonte ang lumitaw sa screen. Winnie, Isabelita just paid me off but I kept the originals. Ang Project Volcan ay hindi lang sunog. May mga taong nakakulong sa loob ng bodega na yon na kailangang mawala. You need to get out now. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Hindi lang ito arson, ito ay murder. At ang asawa ko ang siyang magluluto ng lahat ng ito. Dahan-dahan akong lumabas ng gusali gamit ang fire exit na sadyang kinalimutan nilang bantayan. Dahil sa tindi ng kanilang paniniwalang, ako ay selyado na sa loob. Ang hangin ng gabi sa Manila ay may dalang amoy ng panganib. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa pasilidad, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Nakarating ako sa kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang sedan. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Santino, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakuha mo ba ang lahat? Ang tanong niya. Higit pa sa kailangan nating attorney, ang sagot ko habang sumasakay sa sasakyan. Dalhin mo ako sa North District. Kailangan nating pigilan ang sunog na sisira sa huling piraso ng kanilang dangal. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, nakita ko sa malayo ang pulang liwanag ng apoy na sumusungaw sa langit ng lungsod. Ang Project Volcan ay nagsimula na, ngunit sa pagkakataong ito, ako ang magiging ulan na papatay sa bawat mitya ng kanilang kasamaan. Ang bawat haginit ng sirena na pumupunit sa katahimikan ng gabi ay tila isang babala na mabilis na nauubos ang oras para sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Mula sa loob ng mabilis na sasakyan ni Attorney Santino,
Pinagmamasdan ko ang naglalagablab na kalangitan ng North District, isang kulay kahel na impyerno na sadyang nilikha ng mga kamay na dapat ay pumatay rito. Sabi nila ang apoy ay walang pinipili, ngunit bilang isang investigator, alam ko na ang bawat dila ng apoy sa Project Volcan ay may tiyak na biktima. Akala ni Aurelio ay selyado na ako sa loob ng klinika, ngunit ang hindi niya alam ang bawat segundo ng kanyang pagpapakitang gilas sa harap ng mga kamera ay isang segundong papalapit sa kanyang sariling paghuhukom. Nakarating kami sa kanto ng bodega kung saan ang amoy ng nasusunog na goma at kemikal ay sadyang nakakasulasok. Ang malakas na bugso ng init ay nararamdaman ko na kahit nasa loob pa kami ng sasakyan. Doon sa gitna ng liwanag ng apoy nakita ko ang asawa ko. Nakasuot siya ng kanyang kumpletong fire gear, ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis habang sumisigaw ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Sa gilid ng kalsada nakita ko si Isabelita kunwari ay nakatakip ang kamay sa kanyang bibig sa takot habang ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo ng bayani ng Laguna. Attorney, itigil mo ang sasakyan sa gilid. Ayokong makita nila tayo agad. Ang pabulong kong utos, ang boses ko ay nananatiling matatag sa kabila ng tensyon. Lumabas ako ng sasakyan at dahan-dahang lumapit sa perimeter line. Tinitiyak na ang anino ng mga gusali ay magsisilbing protection ko. Kinuha ko ang aking thermal scanner mula sa bag, isang kagamitan na hindi nila nahanap sa aking mga gamit. Tinutok ko ito sa gitnang bahagi ng bodega. My God, Winnie, may mga tao sa loob, ang bulong ni Santino. Habang nakatingin sa screen ng scanner, kung saan makikita ang 5 heat signatures na nakakulong sa pinakailalim na palapag. Hindi lang ito arson, attorney. Ito ay paglilinis ng mga testigo. Ang sagot ko habang pinagmamasdan ang mga lagablab. Ang mga taong iyan ay ang mga maintenance staff mula sa resort sa Laguna na nakakita sa pagsisimula ng apoy. Sila ang Project Volcan, ang pag-ubos sa lahat ng mitsa na maaring magturo sa kanila. Biglang sumulpot si Jacinta Belmonte mula sa likod ng isang fire truck. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang panandaliang pagkagulat at takot sa kanyang mukha. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa screen nito ay nakita ko ang mukha ni Isabelita. Winnie, paano ka nakalabas? Ang nauutal na tanong ni Jacinta. Ang mga pader ng klinika ay hindi kasing tibay ng katotohanan, Jacinta. Ang wika ko, habang mabilis na hinahablot ang kanyang braso. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, ngayon din. Winnie, stop. Isabelita paid me for protection, but I have the recordings. Sabi niya ay cleared na ang bodega bago nila sinunog. Ang pagsusumamo ni Jacinta, ang boses niya ay nanginginig sa takot. Hindi ko alam na may mga taong maiiwan sa loob. Iyan ang problema sa pakikipagnegosasyon sa mga arsonista, Jacinta. Palaging may nadadamay na inosente sa ang asik ko. Attorney, kunin mo ang device ni Jacinta at ilink mo sa main server ng kawanihan. Gusto kong makita ng mga bumbero sa paligid kung anong uri ng chief ang sinusunod nila. Naglakad ako ng diretso patungo sa kinaroroonan ni Aurelio. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Napabitaw siya sa kanyang radyo. Ang tunog ng plastic na tumama sa semento ay tila hudyat ng pagbagsak ng kanyang maskara. Winnie, anong ginagawa mo rito? Ang bulyaw niya, pilit na itinatago ang kanyang kaba sa harap ng kanyang mga tauhan. You should be in the hospital. Sinasabi ko na nga ba lumalala na ang kondisyon mo, tapos na ang pag-arte, Aurelio? Ang sagot ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ugong ng apoy. May 5 tao sa loob ng bodega na iyan. 5 tao na sadyang ikinandado niyo ni Isabelita bago mo iniutos na silaban ng building. Gusto mo bang ipakita ko sa mga kasamahan mo ang thermal scan results ko? You're crazy, cleared na ang building na iyan, ang sigaw ni Aurelio. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang mga tauhan na ngayon ay nagsisimula ng magbulungan. Chief, totoo ba ito? May tao pa sa loob? Ang tanong ng isa sa kanyang mga senior officers. Huwag kayong makinig sa kanya, asawa ko siya. Pero may sakit siya sa isip, ang hiyaw ni Aurelio. Ngunit bago pa siya makatapos, isang malakas na pagyanig ng lupa ang naramdaman namin. Ang pangunahing poste ng bodega ay nagsisimula ng gumuho na nagdulot ng isang nakakatulig na tunog ng mga bakal na nagkakapira-piraso. Isang mabilis na desisyon ang ginawa ko. Kinuha ko ang fire axe mula sa gilid ng truck at humarap kay Aurelio.
Kung hindi mo sila ililigtas dahil sa takot mo na mabuko ako ang papasok. At sisiguraduhin kong sa bawat segundong hindi ka gumagalaw lalong nadagdagan ang ebidensya ng murder laban sa iyo. Humarap ako sa apoy. Ang bawat dila nito ay tila naghahamon sa akin, ngunit hindi ako natatakot. Alam ko ang bawat galaw ng elementong ito, ngunit bago pa ako makahakbang, naramdaman ko ang paghawak ni Isabelita sa aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila ba pilit na humaba upang saktan ako. You won't get inside, Winnie. Ang bulong ni Isabelita, ang kanyang pa-victim na mukha ay napalitan ng isang demonyong ngiti. Dahil ang mitsyang ginamit namin ay nakakabit sa oxygen tank sa loob. Sa loob ng 3 minuto sasabog ang buong wing na iyon. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Hindi lang ito sunog. Ito ay isang bitag na sadyang ginawa para sa sino mang susubok na maging tunay na bayani. Tinitigan ko si Aurelio na ngayon ay nakatitig sa akin nang may halo ng pagsisisi at takot. Ang bawat segundo ay tila isang hatol ng kamatayan. Biglang tumunog ang isang radyo mula sa loob ng nasusunog na gusali, isang mahinang tinig ng isang bata na humihingi ng saklolo. Papa, tulong! Nandito po kami sa ilalim. Ang mukha ni Aurelio ay naging kasing puti ng papel. Ang batang nasa loob ay hindi lang basta testigo. Ito ay ang kanyang sariling anak sa labas kay Isabelita na sadyang itinago nila roon upang hindi mahanap ng mga investigator. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng nagbabagang impyernong ito ay hindi para iligtas ang dangal ng asawa ko, kundi para tuluyang sunugin ang bawat hibla ng kanyang kasinungalingan. Sabi nila ang apoy ay naglalantad ng tunay na kulay ng ginto, ngunit sa gabing ito, ang apoy ang naglalantad sa bulok na sikmura ng isang lalaking nagpanggap na bayani. Akala ni Aurelio ay sapat na ang kanyang mga medalya upang pagtakpan ang kanyang pagiging duwag, ngunit sa harap ng hiyaw ng sarili niyang dugo, wala siyang nagawa kundi ang manginig sa takot. Ngayong gabi papasok ako sa loob, hindi bilang isang martir na asawa, kundi bilang isang investigador na handang kunin ang hustisya sa gitna ng mga dila ng apoy. Malapit na ang huling paghuhukom at sisiguraduhin kong walang matitira sa inyong mga kasalanan, kundi ang abo ng inyong kahihiyan. Ang nakabibinging tunog ng pagguho ng mga bakal na poste ng bodega ay naging hudyat ng isang mas malaking panganib. Ang bawat nota ng sirena sa paligid ay tila nabura ng isang mahinang tinig mula sa radyo, isang tinig na sadyang pumatay sa huling piraso ng katinuan ni Aurelio. Ang batang nasa loob, si PJ, ay ang lihim na bunga ng kanilang kataksilan ni Isabelita. Isang inosenteng buhay na sadyang ginamit na pain sa Project Volcan, ngunit ngayon ay naging mitya ng kanilang sariling impyerno. PJ, anak, naririnig mo ba ako? Ang hiyaw ni Aurelio, ang kanyang boses, ay pumipiyok sa tindi ng desperasyon. Sinubukan niyang humakbang patungo sa pintuan, ngunit ang isang malakas na pagsabog mula sa likurang bahagi ng gusali ay nagluwa ng matitinding dila ng apoy na nagtulak sa kanya pabalik. Huwag kang pumasok, Aurelio, sasabog na ang building baha. Ang tili ni Isabelita habang mahigpit na nakakapit sa braso ng asawa ko. Ang kanyang pa-victim na mukha ay wala na. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang takot para sa sarili niyang buhay, higit pa sa buhay ng sarili niyang anak. It's too late, let's go. Kailangan nating makaalis dito bago dumating ang mga investigador mula sa Manila. Tinitigan ko silang dalawa ng may labis na pagkasuklam. Ang bawat segundong nag-aalinlangan si Aurelio ay isang segundong ninanakaw niya sa buhay ng 5 taong nakakulong sa loob. Ang bayani ng Laguna ay naging isang hamak na estatwa ng asin sa harap ng tunay na panganib. Ibigay mo sa akin ang jacket at ang helmet mo, Aurelio. Ngayon din, ang utos ko, ang boses ko, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng init at ingay. Winnie, no, you can't go in there, mamatay ka lang. Ang sagot ni Aurelio, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na iniaayos ang kanyang fire gear na sadyang hindi niya magamit dahil sa takot. Kung hindi mo kayang maging ama, at kung hindi mo kayang maging bumbero, tumabi ka. Ang wika ko habang mabilis na hinahablot ang protective jacket mula sa kanyang mga kamay. Isinuot ko ito nang may kabilisan ng isang taong sanay sa field. Attorney Santino, siguraduhin mong nakatutok ang lahat ng camera ni Jacinta sa pintuang ito. Gusto kong makita ng buong mundo kung sino ang papasok at kung sino ang mananatiling nakatayo sa labas habang nasusunog ang sarili niyang anak. Winnie, please, stop this. I'll do it, I'll go. Ang pagsusumamo ni Aurelio
pero hindi na siya makakilos. Ang tindi ng trauma mula sa sarili niyang krimen ay tuluyan ng nagparalisa sa kanyang tuhod. Hindi ko na siya pinakinggan. Kinuha ko ang fire axe at ang oxygen tank na sadyang iniwan ng isa sa mga bumberong nag-aalinlangan din. Lumingon ako kay Isabelita na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga reporter. Kapag inilabas ko ang anak mo, Isabelita, sisiguraduhin kong siya ang magiging huling saksi na magpapadala sa iyo sa kulungan habang buhay, ang huling hirit ko, bago ako tumalikod. Pumasok ako sa loob ng bodega. Ang bawat hakbang ko ay sinalubong ng nakapapasong init na tila humihigop sa bawat molekula ng tubig sa aking katawan. Ang usok ay kasing itim ng gabi, ngunit ang aking thermal scanner ay nagbibigay ng malinaw na direksyon. Ang bawat kaluskos ng mga bumabagsak na debris ay tila mga babala ng kamatayan, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Bilang isang dating investigator, alam ko ang structure ng warehouse na ito. Alam ko na ang storage area sa ilalim ay ang tanging lugar na may fireproof insulation. PJ, naririnig mo ba ako? Huwag kang matakot, narito na si Tita Winnie. Ang sigaw ko sa loob ng aking maskara. Narating ko ang hagdanan patungo sa basement. Ang bawat baitang ay tila nagbabagang bakal, ngunit hindi ako huminto. Doon sa isang sulok ng basement, nakita ko ang 5 tao, ang 4 na maintenance staff, at ang maliit na batang si PJ na kasalukuyang nakayakap sa binti ng isa sa mga lalaki. Ang kanilang mga mukha ay puno ng uling at luha. Ang bawat isa sa kanila ay nawawalan na ng pag-asa. Ma'am Winnie, tulungan niyo po kami, ang chief. Iniwan niya kami ng hikbi ng isa sa mga staff. Wala nang oras para sa paliwanag. Sumunod kayo sa akin, gamitin niyo ang mga basang tela na ito. Ang utos ko habang iniaabot ang mga gamit na dala ko. Binuhat ko si PJ. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may labis na pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang anak ni Isabelita. Nakita ko ang isang inosenteng buhay na sadyang itinapon sa gitna ng kasakiman. Kapit ka lang sa akin, PJ. Lalabas tayo rito, ang bulong ko sa kanya. Paakyat na kami nang muling nayanig ang gusali. Isang malakas na pagsabog mula sa itaas, ang nagdulot ng pagbagsak ng pangunahing suporta ng hagdanan. Ang tanging daan palabas ay kasalukuyan ng nilalamon ng naglalagablab na apoy at nagbabagang mga bakal. Mula sa radyo sa aking balikat, narinig ko ang boses ni Aurelio nanginginig at puno ng pagsisisi. Winnie, sorry sa lahat. Sabog na ang mga oxygen tanks sa main hall. You have to find another way. Please save my son. Wala ka ng karapatang humiling, Aurelio. Ang sagot ko, ang boses ko, ay nananatiling kalmado sa kabila ng panganib. Panuorin mo lang kaming lumabas, at ihanda mo ang sarili mo sa bawat segundong pagbabayaran mo ang kataksilan mo. Tumingin ako sa paligid. Ang apoy ay papalapit na sa amin, ang init ay tila sinusunog na ang aking balat sa ilalim ng protective gear. May isang maliit na ventilation shaft sa dulo ng kwarto, isang daan na hindi sapat para sa isang bumberong may mabigat na gamit, ngunit sapat para sa amin kung iiwan ko ang aking tangke. Ma'am, hindi tayo kasya riyan, ang sigaw ng isa sa mga staff. Kakasya tayo. Iwanan ang lahat ng gamit na mabigat. Ako ang mauuna upang buksan ang labasan. Ang wika ko habang hinahawakan ang fire axe ng mahigpit. Ang bawat pagkumpas ng aking palakol sa semento ng pader ay tila isang tibok ng katarungan. Sa bawat bitak ng semento, nararamdaman ko ang paglapit ng kalayaan. Ang usok ay nagsisimula na ring pumasok sa shaft, ngunit hindi ako huminto hanggang sa makita ko ang kislap ng mga bituin mula sa labas. Nang tuluyan naming mabuksan ang labasan, isa-isang lumabas ang mga staff hanggang sa kami na lamang ni PJ ang natira. Bago ako tuluyang lumabas, narinig ko ang malakas na tunog ng huling pagguho ng gusali sa likuran namin. Ang Project Volcan ay tuluyan nang naging abo kasama ang lahat ng pangarap ni Aurelio at Isabelita. Lumabas ako sa kalsada, buhat si PJ. Ang bawat camera ay nakatutok sa amin, ang bawat reporter ay napatigil sa paghinga. Nakita ko si Aurelio na tumatakbo patungo sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit bago pa niya mahawakan ang anak niya, iniabot ko si PJ kay Attorney Santino. Huwag mong hahayaang hawakan ng isang kriminal ang batang ito, attorney. Ang wika ko habang dahan-dahan kong hinuhubad ang aking helmet.
Ang aking mukha ay puno ng uling, ang aking mga mata ay nagbabaga pa rin sa katinuan. Hinarap ko si Aurelio at si Isabelita sa harap ng lahat. Ang bayani niyo ay hinayaan ang sarili niyang anak na masunog para lang protektahan ang kanyang sarili. Ngayon sabihin mo sa akin, Aurelio, sino sa atin ang baliw? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong district, pinalitan lamang ng tunog ng mga posas na inilalabas na ng mga pulis mula sa likuran. Sa huli, habang pinagmamasdan ko ang mga Navarro na pilit isinasalba ang kanilang naglulutangang dangal, sa gitna ng baha ng kanilang sariling kasalanan, hindi poot ang namamayani sa aking dibdib, kundi ang lamig ng katarungan. Akala ng naiyon at ng naiyon ay sapat na ang kanilang kapangyarihan upang itago ang bawat bakas ng kanilang panununog. Ngunit hindi nila alam, sa bawat abo na lumilipad sa hangin, mayroong kwento ng kataksilan na hindi na kayang burahin ng kahit anong gaslighting. Ngayong gabi, ang bawat medalya ni Aurelio ay naging kasing itim ng uling at ang bawat dasal ni Socorro ay naging kasing pait ng usok. Malapit na ang oras ng inyong huling paghuhukom at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang bumberong makakapagligtas sa inyong mga kaluluwa. Ang liwanag ng mga bumbilya mula sa mga news camera ay tila mga kidlat na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Aurelio. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nanginginig ang mga kamay, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng basang abo at ang singaw ng tubig mula sa mga fire hose ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Wala na ang hero of Laguna. Ang kaharap ko ngayon ay isang hamak na lalaking napatunayan sa harap ng madla na mas mahalaga ang kanyang sariling balat kaysa sa buhay ng sarili niyang anak. Winnie, let's talk about this in private. Your emotional love. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo sa harap ng media. Ang pabulong na pagsusumamo ni Aurelio, ang boses niya ay nanginginig sa tindi ng kaba habang pilit niyang inaabot ang aking braso. Inilagan ko ang kanyang hawak ng may labis na pagkasuklam. Inayos ko ang aking buhok, ang bawat galaw ko ay puno ng katinuan na sadyang nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Emotional Aurelio, ang katinuan ko, ang nagligtas sa anak mo habang ang kabayanihan mo ay kasalukuyang nagtatago sa likod ng mga fire truck. I am not your love. I am the investigator who just closed your final case. Biglang humawi ang mga reporter nang dumating ang isang itim na SUV. Lumabas si Doña Socorro, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, hawak ang kanyang rosaryo, na tila ba ito ang huling pisi na mag-uugnay sa kanyang huwad na reputasyon. Mabilis siyang lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Winifreda, anong kahibangan ito? Bakit mo hinahayaang bastusin ng mga taong ito ang asawa mo? Ang hiyaw ni Socorro, ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng puot. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng mayroon ka ngayon. Isang Navarro ang asawa mo at hindi mo siya pwedeng kalad ka rin sa putik. Ang putik na sinasabi niyo, mother, ay ang putik na kayo mismo ang gumawa. Ang sagot ko, ang boses ko, ay umaling-awngaw sa gitna ng katahimikan ng mga nakikinig. Ang utang na loob ko sa inyo ay natapos na noong gabing iniwan niyo akong mamatay sa Laguna. At ang asawa ko, siya ang nagkaladkad sa sarili niya sa putik nang piliin niyang sunugin ang bodega ng mga ebidensya. Humarap si Attorney Santino sa mga pulis, hawak ang device na nakuha namin kay Jacinta. Inspector, narito ang mga voice recordings ni Isabelita Roxas at Aurelio Navarro. Dito niyo maririnig ang pagpaplano ng Project Vulcan. At narito rin ang footage mula sa dashboard camera ng sasakyan ni Aurelio na nagpapakita kung paano niya ikinandado ang basement bago sumiklab ang apoy. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Aurelio. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Isabelita naman ay pilit na nagsisiksikan sa mga tao, sinusubukang tumakas, ngunit mabilis siyang hinarang ni Jacinta Belmonte, na ngayon ay may hawak ng camera na may malakas na ilaw. Going somewhere, Isabelita, ang panunuya ni Jacinta. May utang ka pang interview sa akin tungkol sa insurance claims mo sa Manila. Muling bumaling sa akin si Doña Socorro, ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng nadurog. Akala mo ba ay mananalo ka, Winnie? Isang investigador ka lang, kami ang mga Navarro. Mayroon kaming mga koneksyon na hindi mo kayang abutin. Ang mga koneksyon nyo ay kasing rupok ng mga kahoy sa bodegang ito, mother. Ang wika ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At bago ko kalimutan, nahanap ko na ang mga lumang dokumento ng Navarro Fire Insurance Agency mula sa panahon ng biyenan ko.
Alam ko na ang tungkol sa Great Fire of 1975. Alam ko na kung paano nyo itinayo ang yaman nyo sa ibabaw ng mga sadyang sunog. Ang bawat salita ko ay tila mga saksak sa dibdib ni Socorro. Ang kanyang hawak na rosaryo ay nalaglag sa lupa. Ang tunog ng mga butil na tumama sa semento ay tila hudyat ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hininga ng pagkatalo. Chief Aurelio Navarro, you are under arrest for multiple counts of arson, attempted murder, and insurance fraud. Ang bawat kataga ng opisyal ng pulisya ay tila musika sa aking pandinig. Habang pinopusasan si Aurelio, tinitigan niya ako ng may halo ng pagsisisi at matinding galit. Pagsisisihan mo ito, Winnie. Wala kang matitira kapag natapos ang kasong ito. Mali ka, Aurelio. May matitira sa akin, ang sagot ko, habang pinapanood silang isakay sa loob ng mobile car. Ang matitira sa akin ay ang aking dangal, ang aking katinuan, at ang katotohanang hindi ako kailanman naging katulad nyo. Pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, lumapit sa akin si Attorney Santino. Inabot niya sa akin ang isang selyadong envelope na nakuha ng kanyang team mula sa safe box ni Doña Socorro na sadyang nabuksan dahil sa tindi ng pagsabog kanina. Winnie, meron ka pang kailangang makita. Ang wika ni Santino, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi lang ito tungkol sa mga sunog. May kinalaman ito sa pagkamatay ng mga magulang mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat pahina sa loob ng envelope ay may dalang lihim na mas matindi pa sa anumang apoy na hinarap ko sa gabing ito. Ang kabanata ng mga Navarro ay hindi pa tapos. Ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Tumingin ako sa nagbabagang langit ng Manila. Ang Project Vulcan ay patay na, ngunit ang mga baga sa ilalim ng abo ay nagsisimula palang magliab para sa isang mas malaking katotohanan. Ang bawat pahinang binabasa ko sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara ay tila mga bakas ng uling na nagpapadumi sa bawat magandang alaala ng aking pagkabata. Akala ko ay sapat na ang makitang nakaposa sa sangatang upang patahimikin ang mga anino ng nakaraan. Ngunit ang katotohanang hawak ko ngayon ay mas mapait pa sa usok ng Project Vulcan. Sabi nila ang mga magulang ko ay namatay sa isang trahedya, isang aksidenteng walang sino man ang may sala. Pero sa bawat dokumentong nilagdaan ni Doña Socorro noong taong 1975, naririnig ko ang hiyaw ng aking ina sa gitna ng apoy. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nasusunog ang huling kuta ng inyong kasamaan. Malapit na ang oras, Mother, at sisiguraduhin kong ang katarungang ito ay kasing lupit ng apoy na kumuha sa pamilya ko. Nakalulunod ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Santino. Tanging ang marahang paghinga ko ang sumasabay sa bawat paglipat ng mga pahina. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagbabalik sa akin sa gabing iyon, ang gabing naging ulila ako. Sa loob ng selyadong envelope, nakita ko ang isang lihim na ulat ng investigasyon na sadyang itinago sa loob ng 30 taon. Ang aking ama, si Ricardo Galang, ay isa ring mahusay na investigator noon. Nalaman niya ang tungkol sa mga sadyang sunog na ginagawa ng Navarro Fire Insurance Agency upang makasingil ng milyon-milyong piso. Winnie, hindi ito aksidente, ang pabulong na wika ni Santino habang itinuturo ang isang larawan ng brake line ng sasakyan ng aking mga magulang. Pinutol ito at ang huling taong nakitang malapit sa sasakyan nila bago sila umalis sa Laguna ay si Doña Socorro mismo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng kuryente ng galit sa aking mga ugat, ngunit nanatili akong nakaupo ng tuwid. Walang panginginig sa aking mga daliri. 3 dekada niyang ginamit ang utang na loob ko upang itago ang katotohanang siya ang pumatay sa mga magulang ko. Kinuha niya ako, pinakain at ipinakasal sa kanyang anak upang masiguradong walang sino man ang maghuhukay sa libingang ginawa niya. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking blazer, ang bawat galaw ko ay puno ng katinuan na sadyang ikinatatakot ng aking mga kaaway. Saan siya ngayon, attorney? Nasa loob pa rin siya ng presinto, pilit na ginagamit ang kanyang mga abogado upang makakuha ng bail. Pero dahil sa bigat ng ebidensya sa Project Vulcan, hindi siya basta-basta makakalabas, ang sagot ni Santino. Dalhin mo ako sa kanya. Gusto kong makita ang kanyang mukha. Kapag nalaman niyang ang anak-anakan na minahal niya ay siya ring magiging tagapaglibing ng kanyang dangal, ang utos ko. Nakarating kami sa presinto. Ang amoy ng kape, sigarilyo at lumang semento
ay sadyang nakakasulasok, ngunit diretso ang aking tingin. Sa isang maliit na kwarto ng interogasyon, nakita ko si Doña Socorro. Wala na ang kanyang puting damit na tila isang anghel. Suot niya ang isang asul na baro, ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit nang makita niya ako, mabilis na bumalik ang kislap ng kanyang pagmamataas. Winnie, nakarating ka rin. Sabihin mo sa mga pulis na ito na nagkamali sila. Sabihin mo na ang Project Vulcan ay pakanalang ng mga kalaban ni Aurelio. Ang wika ni Socorro, ang kanyang boses, ay may halong pagsusumamo at pag-uutos. Dahan-dahan akong umupo sa tapat niya. Inilapag ko ang envelope sa ibabaw ng mesa. Narinig ang mabigat na tunog ng folder sa ibabaw ng kahoy, na tila ba isang hatol na bumagsak sa pagitan naming dalawa. Hindi ako narito para sa Project Vulcan, Mother. Narito ako para sa Great Fire of 1995. Ang bulong ko sapat na para kaming dalawa lamang ang makarinig. Nakita ko ang paninigas ng kanyang panga. Ang kanyang kamay na may hawak na panyo ay biglang huminto sa panginginig. Ano ang sinasabi mo tapos na ang usaping iyon? Namatay ang mga magulang mo dahil sa malas. Mali kayo. Namatay sila dahil sa kasakiman nyo. Ang sabi ko habang inilalabas ang larawan ng brake line. 3 dekada niyong pinaniwala ang lahat na kayo ay isang banal na babae. Pero sa gabing ito, ang bawat butil ng inyong rosaryo ay magsisilbing saksi sa inyong pagbagsak. Alam ko na ang lahat, Socorro. Alam ko na ikaw ang pumatay sa kanila. Wala kang ebidensya. Walang maniniwala sa isang asawang may sira sa isip. Ang hiyaw ni Socorro, ang kanyang boses, ay pumiyok sa tindi ng kaba. Ang medical record na niluto ni Aurelio na delete na yon, kasabay ng pag-aresto sa kanya. At ang ebidensya narito, ang recording ng mekanikong inutusan mong pumutol sa preno. Matanda na siya, Socorro, at bago siya mamatay sa ospital kanina, hiningi niya ang tawad ko. At ibinigay niya sa akin ang pangalan mo. Ang pagsisinungaling ko, nang may katinuan, isang matalinong bluff na sadyang ginawa ko upang makuha ang kanyang huling kumpisal. Nakita ko ang huling bitak sa kanyang katatagan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa envelope at sa akin. Ginawa ko lang iyon para sa pamilya Navarro. Ang ama mo ayaw niyang makipag-ayos. Gusto niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat. Dahil lang sa isang investigator na tulad mo, kaya pinatay niyo sila. Ang tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Pinatay ko sila dahil kailangan. At kung kailangan kitang isunod sa kanila, gagawin ko rin. Ang sigaw ni Socorro hindi namamalayan na ang bawat salita niya ay naririnig ng mga pulis sa kabilang panig ng salamin. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Salamat sa kumpisal mo, Mother. Hindi ko na kailangang maghanap pa ng ibang saksi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga opisyal ng pulisya. Ang mukha ni Socorro ay naging kasing kulay ng abo nang makita ang recorder na nakatago sa ilalim ng mesa. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng natupok sa harap ng batas. Habang inilalabas ako ni Santino mula sa presinto, naramdaman ko ang isang malakas na pagyanig ng lupa. Isang lindol na tila ba sumasang-ayon sa aking tagumpay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Aurelio sa kabilang selda. Mayroon siyang hawak na isang maliit na bagay na sadyang hindi nila nakita, isang lighter. Sa isang iglap narinig ang tunog ng pag-apoy ng gas mula sa kusina ng presinto. Isang pagsabog ang yumanig sa buong gusali at ang usok ay mabilis na bumalot sa aming paligid. Winitakbo ang sigaw ni Santino, ngunit nanatili akong nakatitig sa selda ni Aurelio. Sa gitna ng apoy nakita ko ang kanyang mukha, isang baliw na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Winnie, walang makakakuha sa iyo. Sabay-sabay tayong matutupok sa apoy ng katotohanan. Ang kiling ng mga bakal na pinto at ang tunog ng naglalagablab na dingding ay tila isang babala na ang laban ay hindi pa tapos. Ang apoy ay muling humahabol sa akin, at sa pagkakataong ito wala ng fire exit na madaling mahanap. Sa huli, habang pinagmamasdan ko ang mga pader ng presinto na unti-unting nilalamon ng apoy, hindi takot ang naramdaman ko, kundi ang isang malalim at malamig na kapayapaan. Akala nang na ito ang magiging huling hantungan ko, isang madugong pagtatapos para sa aming dalawa sa gitna ng mga dila ng apoy. Pero ang hindi alam ng naiyon, ang bawat sunog na hinarap ko sa buhay ay nagturo sa akin kung paano hanapin ang labasan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ngayong gabi ang apoy na sinindihan niya ay hindi magiging libingan ko ito, ang magiging rehas na habambuhay
na magkukulong sa kanya sa impyerno ng sarili niyang gawa. Tapos na ang kwento mo, Aurelio, at ako ang susulat ng huling pahina sa gitna ng mga abong ito. Ang malakas na pag-alon ng mainit na hangin dahil sa pagsabog ay nagpatalsik sa akin sa sementadong sahig, ngunit bago pa man dumapo ang aking katawan, ang aking isipan ay nagsimula ng mag-analisa ng paligid. Naririnig ko ang marahas na paglamon ng apoy sa mga kahoy na divider at ang nakatutulig na tunog ng mga bumibigay na kisame. Ang amoy ng gas ay naging kasing tapang ng lason, ngunit hindi ako nagpadala sa taranta. Hinawakan ko ng mahigpit ang recorder na naglalaman ng kumpisal ni Doña Socorro, ang tanging bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang hininga ngayon. Winnie, hindi ka na makakalabas. Dito tayo magtatapos na dalawa. Ang hiyaw ni Aurelio mula sa loob ng kanyang selda. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang bawat pagliyab ng paligid. I will die as a hero who tried to save his wife in a freak accident. At ikaw, Winnie, ikaw ang magiging biktima na dinala ko sa hukay. Dahan-dahan akong bumangon, pinapagpagan ng uling sa aking suot. Tinitigan ko siya sa likod ng mga bakal na rehas na nagsisimula na ring uminit. Ang katinuan ko ay kasing talim ng isang labaha. Mali ka, Aurelio. Ang mga bayani ay hindi nagsisindi ng mitsa upang pumatay ng inosente. Ang sagot ko, ang boses ko, ay nananatiling matatag sa gitna ng ingay ng naglalagablab na gusali. At ang asawa mo matagal na siyang namatay sa Laguna. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong wawakasan ang bawat pangarap mo. Nakita ko si Doña Socorro sa kabilang sulok nakadapa sa sahig at pilit na humihingi ng saklolo habang isang mabigat na cabinet ang nakaharang sa kanyang daan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga walang kwentong bato sa gitna ng panganib. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Winnie, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Ang hikbi ni Socorro. Sandali akong napatitig sa kanya. Naisip ko ang aking mga magulang. Naisip ko ang 30 taon ng kasinungalingan. Sa isang iglap, kinuha ko ang isang mahabang bakal na bahagi ng nasirang upuan. Hindi ko ito ginamit upang saktan siya. Ginamit ko ito bilang lever upang iusog ang cabinet sapat na para makapgapang siya palabas. Hindi kita ililigtas dahil mahal kita, Socorro. Ang bulong ko habang pinapanood ko siyang gumapang patungo sa mga pulis na nagsisimula ng pumasok mula sa likurang exit. Ililigtas kita dahil gusto kong mabuhay ka ng matagal sa loob ng kulungan. Gusto kong panoorin mo ang bawat araw ng iyong pagkabulok habang naaalala ang mukha ng mga magulang ko. Bumaling muli ang tingin ko kay Aurelio. Ang apoy ay nasa pagitan na namin, isang pader ng init na hindi na kayang tawirin. Ang kanyang tawa ay napalitan ng isang primitibong takot nang makita niyang unti-unti na kaming nakakalabas ng mga opisyal habang siya ay nananatiling nakakulong. Winnie, no, don't leave me here, open the cell. Winnie, ang pagsusumamo niya, ang hero complex niya, ay tuluyan ng gumuho sa harap ng tunay na kamatayan. I'm a Navarro. I don't deserve to die like this. Deserve mo ang bawat init na nararamdaman mo ngayon, Aurelio. Ang huling hirit ko bago ko tinalikuran ang kanyang mga hiyaw. Lumabas ako sa presinto, inaalalayan ni Attorney Santino na kanina pa sumisigaw sa labas. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa aking mukha, isang matamis na ginhawa, pagkatapos ng napakahabang pakikipaglaban. Ang gusali sa likuran ko ay tuluyan ng nilamon ng apoy, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat dila ng apoy ay tila nagdiriwang para sa aking kalayaan. Mabilis na rumesponde ang ibang fire trucks, ang mga tauhan mismo ni Aurelio, na ngayon ay napatitig sa kanilang chief, na kinakaladkad palabas ng mga pulis mula sa kabilang bahagi ng gusali buhay, ngunit wasak ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Nakita ng lahat ang kanyang hitsura, isang duwag na umiiyak hindi dahil sa sugat kundi dahil sa takot na harapin ang katarungan. Inabot ko ang recorder kay Attorney Santino. Ito na ang lahat, attorney. Ang kumpisal ni Socorro, ang mga dokumento ng Project Volcan at ang katotohanan tungkol sa pamilya Galang. Siguraduhin mong walang makakalabas sa pamilyang iyan. Tumingin ako sa malayo sa abot-tanaw kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang bawat abo sa aking damit ay tila mga alaala ng isang buhay na matagal kong tiniis. Pero ngayon sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking sarili. Winnie, are you okay? Ang tanong ni Santino habang binibigyan ako ng kumot. I am finally okay, attorney, ang sagot ko nang may isang matatag na ngiti. Ang mga Navarro ay tapos na,
Pero ang Winifreda Galang, ngayon pa lang siya tunay na magsisimulang mabuhay. Tinalikuran ko ang nagbabagang presinto nang hindi man lang lumingon. Hindi na kailangan ng lingon para sa nakaraang naging abo na. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga masasama. Ito ay tungkol sa pagtayo ng tuwid matapos kang subukang sunugin ng mundo. Ang bawat pirasong naiwan ng mapait na kahapon ay tila naging pataba sa lupang kinatatayuan ko ngayon. 1 taon na ang lumipas mula nang huling tupukin ng apoy ang bawat kasinungalingan ng pamilya Navarro at sa bawat paghinga ko ng sariwang hangin dito sa Laguna, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang Phoenix Center ay hindi lamang isang gusali. Ito ang naging simbolo ng bawat babaeng piniling bumangon mula sa sarili nilang mga abo. Sabi nila ang apoy ay sumisira, ngunit natutunan ko na ang tamang apoy ay nagbibigay ng liwanag sa landas na dati ay puno ng kadiliman. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang payapang lawa, alam kong ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng selda, kundi sa loob ng aking pusong nahanap na ang kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay ang matatag na Winifreda Galang na hindi na kailanman muling pasisiil. Nakatayo ako sa balkonahe ng Phoenix Center, ang amoy ng mga sariwang bulaklak, at ang malambot na ihip ng hangin ay humahaplos sa aking mukha. Ang bawat silid sa pasilidad na ito ay puno ng mga kwento ng pag-asa mga kababaihang tulad ko na dating biktima ng manipulasyon, ngunit ngayon ay mga mandirigma na ng sarili nilang tadhana. Ang bawat hakbang nila sa mga pasilyong ito ay tila mga nota ng isang bagong awit na puno ng katinuan at lakas. Inabot ni Attorney Santino ang isang tasa ng kape sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng kasiyahan. Nakarating na ang balita mula sa Manila, Winnie. Ang hatol kay Doña Socorro at Aurelio ay pinal na. Wala nang puwang para sa anumang apela. Mananatili sila sa loob habang buhay. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang bawat salita ni Santino ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Hindi na sila bahagi ng kwento ko, attorney. Ang katarungan ay naibigay na hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa mga magulang ko. Ang bawat sakripisyo nila ay hindi nawalan ng saysay. At si Isabelita, ang tanong ni Santino. Kasalukuyan siyang humaharap sa sunod-sunod na kaso ng insurance fraud. Ang bawat sentimong ninakaw niya ay unti-unti nang nababawi at ibinibigay sa mga tunay na biktima ng mga sunog na pinlano nila. Ang sagot ko, habang pinagmamasdan ang aking mga kamay, na wala na ang mga benda, tanging maliliit na pilat na lamang ang natira, mga pilat na nagsisilbing medalya ng aking pananalo. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito ay ang abo ng aking wedding ring na sadyang tinunaw ko sa gitna ng isang kontroladong apoy sa labas ng aming lumang tahanan. Isinaboy ko ito sa hangin, hinayaang tangay ng ihip patungo sa lawa. Kasama ng abong yon ay ang lahat ng alaala ng isang asawang nagpanggap na bayani at isang biyenang nagpanggap na anghel. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan, attorney Anggun. Ang bulong ko. Natutunan ko na ang pinakamahalagang pag-ibig na kailanman ay hindi dapat isuko, ay ang pag-ibig sa sariling dangal. Lumapit sa akin ang isang maliit na bata, isa sa mga anak ng mga nanunuluyan sa center. Inabutan niya ako ng isang iginuhit na larawan, isang ibon na may makukulay na pakpak na lumilipad patungo sa araw. Isang simpleng sining ngunit punong-puno ng kahulugan. Salamat, maliit na mandirigma, ang wika ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula nang lumubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang apoy ng kahapon ay naging liwanag ng ngayon. Ang bawat luhang pumatak ay naging ulan na nagpalago sa aking bagong pagkatao. Ako si Winifreda Galang, ang babaeng hindi nakuha ng apoy, ang investigator na nahanap ang katotohanan sa gitna ng usok, at ang reyna na muling itinayo ang kanyang kaharian sa ibabaw ng katapatan at katarungan. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa abo. Ito ay nagsimula sa baga na hinding-hindi na muling mamamatay.